Prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito. Iginiit din ng depensa na hindi kailanman sinabi ni VP Sara na nakipag-ugnayan siya sa isang assassin. Aniya, mali lamang ang naging interpretasyon sa kanyang mga pahayag na anilay tugon sa umano'y Operation Romanov o banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. The truth of the matter is this: she and her family were threatened, and while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Dagdag pa ng depensa, maging ang records ng National Bureau of Investigation ay nagpapakitang nauna nang sinabi ni VP Sara na may banta umano sa kanyang buhay. Para sa kanila, ipinapakita nito na ang mga pahayag ni VP Sara noong November 23, 2024 ay bunga ng pangamba para sa seguridad ng kanyang pamilya at hindi patunay na kumuha siya ng assassin. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised. Sa pagtatapos ng kanilang closing statement, iginiit ng depensa na ang mga alegasyong grave threats at inciting to sedition ay hindi mga impeachable offense sa ilalim ng konstitusyon. Iginiit din nilang wala umanong nagawang betrayal of public trust si VP Sara. She never incited sedition. She merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako po si Jason Rubrico, SMNI News. Para pag-usapan pa natin ang mga naging ganap sa nakalipas na mga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakasama natin ang managing partner ng Panelo Law Office, Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Attorney, magandang gabi. Admar po. Magandang gabi, Admar, at sa mga tagapanood ng programa mo. Opo, hindi na nagkaroon ng follow-up question eh. Pero pagpalagay natin na kung hindi man makipag-ugnayan, kasi magdadalag isip kung pagbabasa mo yung closing remarks, nandun na talaga yung parang tinanggal yung kanyang proteksyon, yung kanyang mga security, nalalaman na ang kung saan siya papunta, meron ng nagpo-profiling, so kumbaga nawala na siya ng pag-asa siguro, no, na maniwala pa. Pero still, like kagaya doon sa pagkukusa, yun yung question eh. Mas more doon sa pagkukusa nila na kahit hindi sila yung offended party, inimbisigahan ko ito kahit na base lang sa mga statement yung mga pahayag at umusad yung kaso, attorney. Sa akin, ang takeaway ko dyan is kung hindi sila nag-imbestiga doon sa banta sa mga Duterte, dalawa lang yan. Tinignan nila, tapos nakita nilang meron, kaya hindi nila sinasabing chinek nila, or hindi talaga nila chinek ng sadya dahil alam nilang meron. Diba? Or wala silang pake. So either kahit anong option ang piliin mo, meron talagang kakulangan yung mga otoridad at kakulangan sa
sa pag-imbestiga at saka sa fairness in the investigation. Opo. Doon naman po sa hindi mismo yung offended party ang complainant. Usual po ba ito? Kasi sa pagkakalam ko, parang ganito rin yung naging puna sa unang bahagi ng kanilang pag-iimbestiga nung sinubmit nila. Tapos biglang naaprubahan naman daw. Meron silang explanation doon kasi hinugot lang mula sa mga payag, video statement, video statement yung kay Marcos Jr., speech yata yung kay Romualdez. Pwede ba yun? Bakit hindi mismong sinumpaang salaysay? Kasi alam naman natin, yung mga senador nga na-offend, nagfa-file din ng cyber libel. Bakit hindi kaya sila nag-file na lang mismo at NBI yung naging complainant? Parang may taga-reklamo sila kahit na sila yung sinasabing na-offend doon sa pahayag ng pangalawang Pangulo, Attorney. Totoo yun. Hindi sila, yun ang napanood ko ata yun na sinabi ni Kalilong na wala siyang personal knowledge na nag-file ng complaints itong si BBM, si Lisa Marcos or si Martin Romualdez. Hindi ko lang matandaan kung requirement ito para magkaroon ng ganitong klaseng krimen na sabihin ng mga tinarget nung quote-unquote grave threat na na-threaten sila. Pero malaking bagay yan kasi sa ordinaryong kaso, hindi naman uusad ang isang complaint kung yung offended party ay hindi magrereklamo. Kasi ibig sabihin, di ba, hindi siya na-threaten. Di ba? Or hindi niya sineryoso yung threat. So magandang i-emphasize yan kasi nagpapatunay na kahit yung mga pinangalanan ni VP Sara, sila mismo, hindi nila sineryoso yung di umanong banta sa buhay nila. Opo, dito naman tayo sa mas mahalaga din, yung sa unang tatlong trial, nabanggit ng presiding officer na 16 ang kailangan para ma-convict, no? Tapos walang pagtutol ukol dito. The next day, may paglilino, pag-question kung ito ba ay legal opinion lang or paninindigan ng impeachment court at nag-affirm ang presiding judge dito. So, hindi na ito mababago, sir, kasi naaprobahan na nila yung journal sa mga nakalipas na mga pagdinig nila and walang tumutol. So, all the way sa nababanggit mo nga na 90 araw na possible na trial days, ito na yung kanilang paninindigan at hindi na ito pwedeng mabago ng kahit anumang motion or kung ano ba. Pwede naman silang magbago ng isip. Pwede naman silang magbago ng isip pero mukhang definitive naman yung pagsabi ni Chis Escudero at sabi mo nga wala namang tumutol sa mga senador whether majority or minority na paninindigan nila yung 16 unless may ibang ruling ang Korte Suprema. At ang interesting doon ay kinabukasan nga pagkatapos sabihin ni Senator Chis Escudero yung ruling ng impeachment court, lininaw ni Senator Ping Lacson na ruling siya ng impeachment court at kinonfirm niya na dahil ruling siya ng impeachment court, pwede na itong iakyat sa Korte Suprema kasi justiciable controversy na siya. So, yun ang interesting doon kasi mukhang kung sino man ang nagtutulak na bawasan yung threshold vote na 16, mukhang yun ang balak na iakyat sa Korte Suprema yung question. So, medyo nakakatakot isipin kung kasi all the while, Admar, ang paniniwala ako is leading up to the impeachment trial, ang gagawin talaga nila is i-justify nilang pababain yung number of votes required to convict. Kasi halos inaraw-araw nila yan eh. Di ba? Pinakulong nila si Senator Jinggoy, si Senator Marcoleta,
inabol nila si Senator Bato. Tapos nag-take over sila ng majority ng Senado with 12 votes. So, parang, tapos 'di ba may mga balita na tinakot nila si Cheese Escudero at si Senator Joel Villanueva na kung hindi sila umanib sa majority, ipapakulong din sila. So, doon sa mga ginawa nila bago itong impeachment trial, ang buong akala ko is yun ang gagawin nilang strategy para makuha yung conviction ni VP Sara. Babawasan nila yung threshold vote. Pero yun nga, as a surprise, on the first day of the impeachment, they conceded already na 16 ang votes required. Para sa akin, dahil parang it's yung ginawa nila before impeachment trial, it's so much work just to give it up on day one of the impeachment trial. So medyo nakakatakot yung implication nun kasi baka one, confident silang makakakuha sila ng desisyon sa Supreme Court na magsasabing less than 16 is okay to convict, or baka ang tingin ng mayorya at ng Malacanang ay kaya nilang makakuha ng 16 votes sa yun nga yung pananakot nila ng kaso. Opo, doon naman po sa posibilidad na lahat ng mga nangyari sa 3 araw na impeachment trial under kay Senador Cheese Escudero, if ever na katigan ng Korte Suprema yung petisyon na inihain ng mga abogado ng grupo ni Attorney Israelito Torion, sa tingin nyo po, mawawala lahat ng mga pinagagawa nila na mga desisyon, lahat noong unang 3 araw po, Attorney? Well, posible yun, and baka yun nga yung prayer ng petitioners doon sa kaso na yun. Kasi nga, totoo naman na unconstitutional naman talaga na ang isang hindi Senate President ang maging presiding officer sa impeachment. As explained nga nung magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano, bagamat hindi nakasaad sa konstitusyon na dapat Senate President ang magpre-preside sa impeachment trial, kaya lang siya hindi nakasulat dahil yung framers na mismo ang naglinaw sa deliberasyon para sa konstitusyon na kaya hindi ilalagay na Senate President ang presiding officer sa impeachment ng kahit sinong opisyal maliban lamang sa presidente, ay dahil understood na ito. So nagdesisyon sila na hindi na kailangan isulat. Parang ang naging explanation is pag presidente ng Pilipinas ang nakasalang sa impeachment, ang magiging presiding officer ay ang Chief Justice ng Supreme Court. For all other cases, Senate President. Pero understood na yun, kaya hindi na kailangan isulat. So unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. At makikita natin kung magre-resulta ito sa pag-void ng entire proceedings. Sana hindi naman dahil medyo medyo effective si Senator Escudero bilang presiding officer. Para sa akin, he's handled it as well as anyone could. Kasi so far, binibigyan niya ng pagkakataon yung bawat panig na binibigyan niya ng leeway yung bawat panig na sabihin ng gusto nilang sabihin. Hindi masyadong technical siya mag-rule on the objections. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Cheese Escudero kung alam naman nilang
may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila. So dahil nga may mga banta din kay Senator Chis Escudero na ipapakulong siya, non-bailable in connection with the flood control scandal, maaring tinalaga siya dyan para i-secure yung conviction ni VP Sara. Sa ngayon, di pa natin nakikita kung na nangyayari yun. Pero baka sa mas mga eksplosibong mga ebidensya at mga article, baka makita natin na biglang pumapanig na si Senator Escudero sa prosecution. Diba? Makikita natin, dapat bantayan natin yan.